Eto mga DDS, makukulit din eh. Sabi nga ng Pangulo, di ba ho mga bossing, sa umpisa pa lang, sinasabi na ng ating presidente, no, ayaw niya ng impeachment. Hindi. Yun naman talaga sinasabi ng Pangulo simulat sa pool pa lang, di ba? Walang maitutulong na mabuti sa atin yung impeachment, babagal lang. O, walang kinalaman ang Pangulo sa impeachment. Pangulong Bongbong Marcos, ako po ay nakasuporta sa inyo. Ako po ay nakasuporta sa inyo. Mas naniniwala po kasi ako, syempre, may ano kayo dyan, may konting ano kayo dyan. Di ba? May konting push kayo dyan. At wag ho kayong matakot, sir. No? Pangulo, wag ho kayong matakot. Kung sakali, malaman ng taong bayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng impeachment na yan. Naku, sir. Pangulo, matutuwa pa ho ang mamamayang Pilipino. Matutuwa ho ang mamamayang Pilipino. Simulat sa pool pa lang ho, mga bossing. Binabanatan na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik lang ho. Nanggagalaiti na po yung mga kasamahan natin at yung mga sumusuporta po sa Pangulo. Pangulo, ano ba yan? Yariin mo na din sila. Banatan mo na. Ipakulong mo na silang lahat sila. Ganyan na yung sinasabi. No, hanggang sa, Mark, may mga nagme-message sa akin, Mark, dismayado na ako sa Pangulo. Bakit? Kasi masyadong tahimik. Hindi bumabawi. Hindi gumagante. Di ba? Weak yata talaga ang presidente. Sabi ko, hindi naman po. Nakapokus lang sa kanyang trabaho. Ang Pangulo. Alam niyo po, Pangulo, pag narinig, mga kababayan, pag narinig ng ating kababayan, nakasama o nasa likod din niya si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, naku, salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to, mga bossing? Ang numero uno na problema ng ating bayan, corruption ho. Di ba? Corruption, mga bossing. Kung ang vice-presidente, merong mga ganong hindi hindi mga maipaliwanag. Billion-billion. Di ba? Bakit billion-billion? Million lang yun, Mark. Nung panahon na mayor pa lang ho si Inday Sara Duterte, halos ilang billion po yun. Yung 4 na termino niya na nasa dulo, bago sa maging vice-presidente, 460 ano yun? 460 million per year ho yun na hindi maipaliwanag din. Hindi, meron silang pagpapaliwanag. Nagpasa nga sila ng resibo sa COA. No? Nandiyan nga po yung mga resibo, sila Marian Rivera. Nandiyan nga po sa mga resibo si Chel Jokno, sila Jugs de Asim, yung Dudunggang. Nandiyan din ho si Kokoy Villamin. Nandiyan din ho si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Na hindi po makita o mahagilap sa PSA, wala pong record ng pagkapanganakan, wala pong record ng pagkamatay, wala din pong record kahit man lang nung ikinasal. Yun po pala yung paliwanag nila. Na hindi ngayon nila maipaliwanag, bakit ganun yung mga pangalan? Di po ba? Bakit ganun yung mga pangalan? Ngayon, pag nalaman ng sambayan ng Pilipino, ang daming hindi maipaliwanag, ang daming nawawalang pera ng bayan. At hindi lang po, kumbaga, gobyerno lang po ang nawawala nun. Tayo po. No? Galing po sa ating tax, galing po sa kinsenas katapusan na ibinabawas po sa ating trabaho. Sabi ng iba, okay lang yan. Walang problema. Parte ng isang pagiging mamamayang Pilipino ang magbayad ng tax. Okay lang. Kaya lang, kung walang tax, kahit papaano, pandagdag 20 pesos na bigas, pandagdag pambili ng bigas. Di ba? Kaya lang, bilang mamamayang Pilipino, parte yan Kaya lang kapag ka nawawala naman, ang sakit naman ho nun. Di po ba? Ang sakit naman ho nun, mga bossing. Dito. Si Ma'am Aba, tanungin natin. Sino ang magiging masaya? Lalo na pag nalaman ninyo
na si Pangulong Bongbong Marcos ay isa sa nasa likod ng impeachment? Taas kamay. Ako ho, magiging masaya, mga bossing. Dahil trabaho po ng presidente, mga bossing, ang lutasin ang problema ng gobyerno ng Pilipinas, which is corruption at yung mga hindi maipaliwanag kung saan napunta na pondo ng bigas. Mas mas hahangaan pa po si Pangulong Bongbong Marcos kapag nalaman na isa siya sa nasa likod. Kaso sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw hindi ba? Ako naniniwala naman kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya ang nasa likod ng impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Sabi nga ni Malupiton. Di ba? Basahin nga natin to. Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday, May 27, doubled down on his denial on involvement in the impeachment of Vice President Sara Duterte, insisting the moves was entirely the initiative of the lawmaker. Okay, sabi niyo po, Pangulo No? Pero hanga po ako. Kasi bakit to? Tingnan nyo naman, may mga ebidensya. Hindi po kagaya nung sa mga DDS lang na nakakulong si Lisa Marcos dito, nasan ebidensya mo? Ito, pader. Bigay namin sa iyo litratong pader. Hindi lang ho ganun nangaungawan. Puro salita lang po. Wala namang maipakitang ebidensya. Di po ba? Dito po, sa gobyerno, laging may kaakibat na ebidensya. Kagaya na lang po ng mga isinabmit doon sa ng COA sa Congress. Mismong galing po sa Department of Education at Office of the Vice President. Ayan daw ho, mga kababayan. Malapit na impeachment, Kailan mag-uumpisa yan? Pagkatapos ng SONA ni Pangulo, paumpisa na, magkukumbin ang Senado a 2 a 3 ng June. Nako, tuloy-tuloy na yan. Biruin nyo ho, mga bossing, pag nakita natin, Siyempre tayo, nakatutok ho tayong lahat doon, mga bossing. Ang inaabangan ko doon, si Robin Padilla. Si Robin Padilla ho, aabangan ko, nakatutok ang mata ko kay Robin Padilla. Paano re-react o paano kikilos o magtatrabaho bilang isang judge ng impeachment si Robin Padilla. Sabi ni Benj Besina, nako, maniwala kayo sa hindi, nasa probinsya ng isang Indian bago maging Pangulo si BBM, hindi magtatagumpay yung isang babaeng maitim ang budhi. Sabi ni Sir Benj Besina. Gusto ko makita kung paano mag-interact ang isang Robin Padilla doon sa prosecution panel. Kung kaya niyang panindigan, yung sinasabi niyang haharangan ko po ang impeachment. Kasi yun yung sinasabi ni Robin Padilla simula pa lang ho Actually, hindi pa nagsisimula ang impeachment, pero mariin nang sinisigaw ni Robin Padilla, haharangan ko po ang impeachment. Tingnan natin kung paano. At syempre, gusto ho natin, mga kababayan, na merong paliwanag si Robin Padilla. Merong paliwanag yung mga senador ho na, eto, in-impeach ko ito kasi ganito, kitang-kita sa ebidensya na hindi nila maipaliwanag na may mga ganitong mga pangalan, at hindi nila malaman kung nasaan na itong mga tao na ito. Ay tingin ko ho, baka mabuksan pa yung mga bank accounts nitong mga Duterte pagka ganyan sa impeachment. Baka i-request pa na tignan yung mga bank accounts, mga bossing. Tapos, ako ho, in-impeach ko kasi nakita doon sa bank account yung mga confidential funds. So, ganoon. Yung Robin Padilla, ako ho, hindi ko po in-impeach si Inday Sara Duterte. Bakit? Kaibigan ko po Kaibigan ko po Kailangan hilingin natin at kailangan magkaroon ng pagpapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na yung mga kaibigan ni Inday Sara Duterte. Para patas naman ho,
Yung magi-impeach at yung hindi magi-impeach, lahat po 24 na senador ipaliwanag kung bakit yun ang naging hatol. O sabi ni Daisy Almenario, or sabihin niya basta ayaw ko. Eh baka malamang sa alamang ko ganyan ang gabi ni Binoy. Di po ba?